Paano nga ba kumuha ng appointment schedule sa PSA kung kayo ay kukuha ng PSA birth certificate, marriage, death certificate, at Senomar? 1 minuto lang, makakuha na kayo ng appointment schedule. Yan ang ituturo ko sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano nga ba kumuha ng appointment schedule sa PSA. Kung kayo ay kukuha ng inyong PSA birth certificate, ng inyong marriage certificate, death certificate, at yung certificate of no marriage or Senomar, mga ka-vlogs. 1 minuto lang po, no, ang kailangan natin at makakuha na tayo ng ating schedule appointment. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, bago po tayo makakuha ng ating dokumento sa PSA, gaya ng birth certificate, death, marriage certificate, certificate of no marriage or Senomar, ay kailangan po natin kumuha ng confirmed schedule appointment, mga ka-vlogs. Hindi tayo makakatansak sa PSA kung wala tayong schedule appointment na kumpirmado, mga ka-vlogs. So ngayon, ituturo ko sa inyo paano makakuha ng schedule appointment sa 1 minuto lamang. So bago tayo magsisimula, ipa-flash ko muna, nasa screen nyo ang link, ang website na ating pupuntahan para tayo makakuha ng schedule appointment sa PSA. Kaya naman kung handa na kayo, tara! So, i-on po natin ang ating Wi-Fi or data, then punta tayo sa Google. Ating i-type yung appointment.psa.gov.ph. So, yan po yung link. So, click natin. Ito yung portal niya, no? Andiyan po yung mga steps na pinapakita. So, scroll lang natin pababa. And then, i-check yung I agree, then next. Tapos yan, select a purpose. Andiyan po yung mga purpose, no? So, tayo kukuha tayo ng birth certificate, no? So, yung number 1 yung pipiliin natin. Get copy or copies ng ating mga civil registry documents. Then next, natin, no? I-next yung button. And then, i-choose natin ang region, no? Ayan, kung anong region kayo, namili kayo, halimbawa sa amin, region 11. Then choose an outlet. Ayan, Davao City, no? Kung saan yung malapit sa inyo. So, ito na po yung next slide. I-scroll down lang natin yan pababa, mga ka-vlogs. Then, i-next. Tapos, dito na tayo mag-fill up ng ating personal information. So, since kapatid ko yung kukunan ko, so ako yung ang pangalan ko po yung ilalagay ko sa aking appointment. Kung sino kasi yung kukuha, mga ka-vlogs, sila yung dapat nakalagay sa appointment schedule na pangalan, no? Halimbawa, kukunan nyo yung inyong anak, so dapat kayo mismo nakukuha doon yung naka-schedule ng appointment, hindi yung pangalan ng kukunan nyo ng birth certificate. And then next, ito, hihingan tayo ng OTP verification. So, isa-send yan sa email or sa cellphone number na tinype nyo. And then, mamili na tayo ng ating documents sa birth certificate. Then, yung relationship. Since kapatid ko nga, so authorized representative ako. Kung kayo naman mismo ang kukuha, self po ang pipiliin ninyo. Ha? So, mamili kayo dyan. And then,
type nyo lang ang information ng pangalan ng kukuhaan nyo ng birth certificate or marriage, sinumar, or death certificate. Then, next. Yan. So, mag-add another certificate lamang kayo kung gusto nyo. And then, ito na po yung calendar. Mamili kayo ng mga petsa. Yung mga naka-blue na yan, available yan. So, halimbawa dyan, September 4, pindutin nyo yung petsa, then scroll nyo sa baba. Andyan yung oras at saka yung slots na available, no? So, from 7 a.m. to afternoon. So, halimbawa, pipiliin ko September 4, makikita din yan kung full. Halimbawa dyan, alas 8 ng September 3 at alauna, full na siya. So, dito na lang ako sa September 4. Balik tayo sa calendar. So, September 4 tayo. Yan, so, gusto ko ng mas maaga. So, pipiliin ko na lang yung 7 o'clock. May 42 slots pa kasi, So, mas maaga, mas mabuti, no? So, kayo nang mamili ng oras, mga ka-vlog. So, after that, next natin, kung nakapili na tayo ng oras, so, ito na po yung appointment details natin. So, check nyo lang po kung tama ang mga spelling, tama ang information, no? Bago ninyo i-confirm. So, i-confirm na natin kasi tama naman. Yan, confirm. After that, ito na po. Yan, confirm na ang ating appointment, no? And successfully booked na ang ating appointment. September 4, 7 o'clock in the afternoon. The next, pwede natin yan na screenshot, no? Para may patunay kayo. Anyway, no? Ito na ang ating QR code. Mahalaga to, no? Dahil dyan, ito check kung pupunta na tayo sa ating appointment schedule. Pwede nyo screenshot. And then, sa email, isasend din nila, mga ka-vlog. So, i-view appointment natin sa email. Pwede din tayo mag-reschedule, So, sa view appointment, click natin. So, ito na yung personal schedule details natin ng appointment. I-save nyo lang para may mapakita kayo. So, ganun lang po kadali ang pagkuha ng appointment schedule sa PSA, mga ka-vlogs. At yun po yung ipapakita nyo, yung i-email ni PSA sa inyo, no? Yung may barcode, yun po yung ipapakita nyo sa PSA sa araw ng inyong confirmed appointment schedule, mga ka-vlogs. Para sa mga hindi marunong ng online appointment, no, yung hindi nyo na gusto na kayo yung magsiset ng appointment, meron pong naka-assign sa PSA, particular dyan sa may entrance nila, meron pong naka-assign dyan na pwede kayong magpaset ng appointment schedule, walang bayad, mga ka-vlogs, no? Sa mga entrance ng PSA branch or satellite office, pwede kayo magpaset ng appointment. Para po ito sa mga hindi marunong ng gadget, hindi marunong sa online appointment, no? Punta na lang po kayo sa PSA office and then itanong nyo sa gwardiya kung saan po pwedeng magpa-appointment schedule. Kasi meron yan sila dyan, mga ka-vlogs, no? So, ulit po, ito ang guide paano tayo makakuha ng ating confirmed schedule appointment sa PSA. So, karugtong po ito doon sa unang video ko, no, kung magkano ang gastos sa pagkuha ng ating mga PSA documents. So, kung napanood nyo po yon, no, atin pong inilahad doon kung magkano nga ba ang birth certificate, marriage certificate, ang ating death certificate at ang ating CENOMAR. So, ito po ay continuation kung paano tayo mag-book ng ating appointment schedule. So, sa susunod po na episode natin ay ituturo ko sa inyo yung kompletong proseso na, no, kung paano tayo makakuha ng ating mga PSA documents. Ayan, kung natulungan kayo sa video na to at nagkaroon kayo ng idea, pakikomento naman sa comment section na nasa baba. Pakilakip na yung buong pangalan at kung taga saan kayo para ma-shoutout ko kayo sa aking next episode. Bago ko matapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo po i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po, i-click niyo lamang po ang ating
join button na nasa baba pa rin. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano ay atin pong naituro sa inyo itong paano nga ba kumuha ng confirmed schedule appointment sa pagkuha ng dokumento sa PSA. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo lang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.